Malalim na ang gabi pero hindi pa din ako. Dalawin ng antok. Madaming mga bagay na gumugulo sa isip ko. Hindi mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Alwin, ganon. Din ang sinabi ni Almira. Hinanap ba niya talaga ako? Naiiyak tuloy ako. Hindi mabura sa isip ko. Ang imahe ni Alwin. Iyong itsura niya. Kanina habang nagmamakaawa at humihingi ng chance. All these years na kinalimutan ko siya. Hindi pala niya ako kinalimutan. Nangulila. Siya sa akin. Pero mahalaga pa ba yun? Tapos na. Kami. I can't afford for another heartbreak. I need to be whole. I need to be strong for. And my daughter. Akala naman niya basta-basta ko na lang. Siyang tatanggapin porket sinabi niyang mahal niya ako. Hindi pa din malinaw ang lahat. Hindi ba at iyon ang bukang bibig niya noon? Sa akin kung bakit hindi niya ako pwedeng pakasalan? Kung bakit gusto niya ng annulment? Kung bakit niya ako iiwanan at kung bakit hindi niya ako kayang mahalin? Sana hindi niya hinayaang ako ang humarap noon sa mga press. Hindi naman sana mangyayari ang lahat ng iyon. Kung sinagot niya ang mga lumabas na issue. Noong nagsalita si Pia, pinili niyang manahimik. Parang ako tuloy ang lumalabas na nanira. Sa relasyon nila, wala man lang siyang ginawa. Para tuloy pinatotohanan niya ang mga sinabi noon ni Pia. Hindi man lang niya nasabi noon na mahalaga ako sa kanya. Siguro kung sinabi niya iyon, ipaglalaban ko siya. Kahit masakit. I will stay. And how about the ring that he bought? From the Taurus? Binili ba niya yon para sa akin? Bakit hindi niya binigay sa akin? Naalala ko si Pia. Hindi ko napansin kung may suot ba siyang singsing. Sumasakit na ang ulo ko. Bumuntong hininga ako at bumaling sa pwesto ng anak ko na mahimbing ng natutulog. Ano kaya ang mararamdaman ng daddy mo kapag nalaman niya ang tungkol sa'yo? Bulong ko at hinaplos ang pisngi ng anak ko. Kagabi ay naglabas ng statement ang panig ng mga Montenegro. Ito ay sa paglalayon na klaruhin ang naunang mga issue at article na lumabas patungkol sa planong pagtatalaga kay Pia Angeles bilang OIS ng MPG Corporations. Ang MPG Corporations ay pagmamay-ari ng ex-wife ni Emma Montenegro na si Maria Pauline Gutierrez. Mula nang makipaghiwalay, si MS Gutierrez ay naiwan ang pamamahala ng MPG kay Emma Montenegro. Ito ang pahayag na pinadala ng spokesperson ng pamilya. Since Maria Pauline Gutierrez was back, Alwin Montenegro was giving the position to her, for she was the heiress and the rightful person to handle ambiguity. Hinihingan namin ng karagdagang statement ang panig ni Emma Montenegro. And for the first time, papaunlakan niya ang programa sa isang interview. Abangan natin ang face-to-face interview with Emma Montenegro sa mga susunod na araw. Napairap ako. Ano na naman ba ang plano ng lalaki na yon? Himala yata at bukod sa naglabas sila ng statement ay pumapayag pa ito sa isang interview. Nangiti si Daddy at nailing. Akala ko may sasabihin siya pero hindi siya nagsalita. Nag-usap na ba kayo, anak? Tanong ni Mommy. Kahapon, Mom, we talked a bit. Tamad kung sagot. Hindi namin papakialaman ang desisyon mo, anak. Basta kung saan ka magiging masaya kami ng dad mo para sa'yo. Ngayong araw ay napagkasunduan namin ni na Daddy na umuwi na ng mansyon. Mas makakabuti daw kasi iyon kay Amora, may malawak na bakuran siyang mapaglalaruan. Makakalanghap din siya
ng sariwang hangin. Pumayag na din ako, doon lang ako sa ikakabuti ng anak ko. At isa pa, may mataas na bakod naman ang mansyon. Mapoprotektahan ang privacy ni Amora. Lalo na at magiging mainit na naman yata kami sa mga magazines business insider. Ngayong araw ay papasok ako sa kumpanya. As for Amway first day ay aaralan ko muna ang flow ng bawat departamento. Alas 8 nang dumating ako ng kumpanya. Binati ako ng ilang empleyado na nakakakilala sa akin. Mukhang inaasahan nila ang pagpasok ko ngayong araw. Pagdating ko sa floor kung nasaan ang opisina ko ay nakita ko si Pia na nakaupo sa couch na nasa tabi ng desk ng aking sekretarya. Ang aga namang manira ng araw ng babaeng ito. What are you doing here, malamig kong tanong sa kanya. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit ka pa bumalik ha? Singhal niya sa akin. Pinaikot ko ang mata ko sa kanya. Sabi na nga gulo lang ang pinunta niya dito. O ang tinutukoy mo ay bumalik sa buhay ni Alwin, mapaglaro kong wika sa kanya. Saka ko siyang inisihan. Tiimbagang siyang tumingin sa akin na tila ba nagtitimpi na huwag makipagbuno sa akin. This is Amway Company, Ams Angeles. In case you didn't know, I don't care about your company, Ams Gutierrez. Tigilan mo si Alwin, she shouted. Right into Amway face. Napamaang ako ng ilang segundo. Umiling ako at pagak na natawa sa kanya. Ano mo nga ulit siya, tanong ko. Natigilan siya pero galit pa din ang mukha niya. Sa lahat ng fiance ikaw lang yata ang walang suot na singsing, wika ko at mahinang natawa. Hindi naman uso kay Alwin ang singsing. Ikaw nga pinakasalan pero hindi naman sinuotan ng singsing, she fired back. Feeling naman niya maapektuhan ako sa sinabi niya. I just rolled Amway eyes and then smile. At least, pinakasalan, di ba? May marriage certificate na nagpatunay. Ikaw, pinapangalandakan mong fiancé ka. Pero wala ka namang katibayan. Umisi ako. Pulang-pula na ang mukha niya at parang sasabog na sa galit. Tigilan mo siya. Huwag mo na kaming guluhin. Huwag mong agawan ng pamilya. Ang anak namin, bulalas niya na. Nakapagpatigil sa akin. Bakit nga ba hindi ko naisip na sa nagdaang taon ay nagkaanak sila? Napaismid ako at binaliwala ang sinabi niya. Kaysa nag-aaksaya ka ng oras sa akin. Bakit hindi mo bantayan ang fiancé mo? Kuno. Sa pagkakaalala ko, nakikiusap siya sa akin kahapon. He said he'd do everything just to have me back. Tamad ko siyang tinignan. Sakto namang bumukas ang elevator at dumating ang mga security na tinawag ng sekretarya ko. Pwede ka nang umalis, Ams Angeles. Tiawa 2. Act nice. Act like your surname. Hindi ka. Mukhang anghel na gaya ng apelido mo. Mukha kang asawa ni Satanas, wika ko at tinalikuran siya. Naririnig ko pa siyang nagsisigaw pero hindi ko na siya nilingon pa. Ginagamit niya ang anak nila ni Alwin sa akin. Bakit? Hindi niya yon sabihin sa pagmumukha ng Alwin na yon. Marahas akong bumuntong hininga saka pabagsak na umupo sa aking swivel chair. Nakaka-stress silang dalawa. May give me a chance pang nalalaman. Ang lalaking yon. Mariin akong napapikit. Please, give me a chance. Parang naririnig ko pa siya habang sinasabi ang mga katagang iyon. Sinikap kong mag-focus sa trabaho sa kabila ng mga bagay na bumabagabag sa akin. Alas 11 nang tumunog ang intercom na nakakonekta sa sekretarya ko. Ma'am, nandito po si Emma Montenegro.
Gusto ka daw pong makausap, imporma. Ng aking sekretarya. May appointment ba siya? Tell him to. Come back tomorrow if he wants to. Discuss things, sagot ko saka ako bumalik. Sa trabaho. Hindi naman sa sinasadya kong gawin ito. Para gantihan siya dahil sa mga ginawa niya sa akin noon. Ayaw ko lang na. Magkausap muna kami ngayon. Ayaw ko siyang makita pagkatapos ng nalaman ko kay Pia na nagkaanak pala. Sila. Halos mabaliw pala ha. Napatiim. Bagang ako. Hindi naman na muling tumunog ang intercom kaya naman naisip ko na umalis. Na siya. Baka masapak ko lang siya kapag nangulit siya. Mainit ang ulo ko ngayon. Inuna kong basahin ang tungkol sa mga naka-line up na project for next month. Halos wala din akong naintindihan dahil pumapasok sa isip ko si Alwin. Naalala ko pa noon sa ospital habang binabasa ko ang ilang mga proposal. Magkatabi kami sa hospital bed at habang binabasa ko ang dokumento ay nakadikit. Siya sa akin. Sinasamyo ang buhok ko. What the hell am I thinking? Ang isang dokumento naman ang binasa ko. Hindi ko pa nakakalahati ang binabasa ko. Nang pumasok naman sa isip ko iyong kailangang umihi ni Alwin sa ospital. Nabitawan ko ang papel. Pakiramdam ko. Iyong ano niya ang hawak ko. Pakiramdam ko nanuyo ang lalamunan ko. Inabot ko ang bottled water na nasa gilid ng aking table. Huminga ko ng malalim pagkatapos kong uminom. Hinawakan ko ulit ang papel at sinimulan ulit na basahin. Tuwing may ibang naiisip ako ay pilit ko itong winawaglit. I groaned. I am feeling irritated with myself. Hindi ba at galit ako dahil may anak pala? Sila ni Pia tapos ang pumapasok sa utak ko ay mga malalasong bagay na nangyari sa amin noon. Marahas akong nagpakawala ng hangin. Napansin ko na 10 minutes na lang ay 2:00 na. Naubos ang oras ko sa kaka-throwback ng mga malalaswang bagay ng utak ko. Tamad kong sinandal ang likod ko sa swivel chair. I am just wasting ammo time. Here. Mariin akong napapikit. Mga ilang minuto. Akong nasa ganoong ayos. Parang niloloko ko lang ang sarili ko. Tumayo na ako para makapag-launch sa labas. Sakto namang nakarinig ako ng ilang katok sa pinto. Mukhang magpapaalam na para lunch break ang sekretarya ko. Come in, wika ko habang kinakalkal ko ang bag ko. Ang wallet at susi lang ng sasakyan ang dadalhin ko. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Lunch, wika ng baritonong boses. Napatalon pa ako sa gulat. Sabi ko ayaw ko siyang makita ngayon dahil naiinis ako sa kanya. Nandito ka na naman, wika ko sa masungit na tono. Hindi ako umalis. Hinintay ko ang lunch time para masabayan na kitang lunch, Anya. Tinignan ko siya at nakita kong may dala siyang 2 paper bag na mukhang take out galing sa paborito kong restaurant. Mas lalo akong nagutom pero ayaw ko siyang makasabay mag-lunch. Pinindot ko ang intercom. Mukhang hindi pa naman nag-lunch break ang sekretarya ko. Hindi pa siya nagpapaalam. Yes, ma'am, sagot niya. Come here, sabayan mo kaming lunch, wika ko. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Alwin. Pero nginityan ko lang siya. Hindi naman siya nagreklamo. Naglakad siya hanggang sa coffee table at nilapag doon ang mga bitbit niya. Nakakahiya naman sa isang Montenegro. At naabala pa siya, wika ko. Tinignan niya ako sabay buntong hininga. I just want to eat lunch with you. Alam ko namang hindi ka papayag for lunch o dinner kaya pinuntahan na kita, Anya. And I am also here to guide you. I have
Manage your company for how many years? Dapat ako ang mag-train sa'yo. Anya. That's so nice of you. Pero, I already asked Tristan's help. Tinigil niya ang ginagawa niya saka ako. Masamang tinignan. Magsasalita na sana siya pero hindi niya tinuloy dahil nagbukas ang pinto. Pumasok ang sekretarya ko. May bitbit siyang food container. Parang nakakahiya pong sumabay sa inyo, Anya sa nahihiyang boses. Pero, hindi siya mukhang masyahin. Bibo ang tingin ko sa kanya. Ngumiti lang ako at kinumpas na lumapit. Umupo ako sa couch, tapat ng inupuan ni Alwin. Sa gilid naman umupo si Elwan, ang sekretarya. Ayaw kong tignan si Alwin kaya naman. Kay Elwan ako tumingin. Bahagya ko siyang pinagmasdan. She looked young, parang kakatapos lang niya sa kolehiyo. Ilang taon ka na, Alwan, tanong ko. Mag 20 years old, ma'am, Anya. Just as I thought. Tumango ako. Breadwinner ka ba, tanong ko ulit. Natapos nang ayusin ni Alwin ang mga pagkain. Nabuntis po ako ng 18 ako, ma'am. Mag third year college na sana ako noon. Para masuportahan ang anak ko kailangan kung magtrabaho, Anya. Medyo nagulat ako sa sinabi niya. It must be so hard for her. Well, I have the same experience as her. Pero hindi naman ganoon kahirap dahil I'm financially established. Where is the father, tanong ko. Nakita ko sa gilid ng aking paningin na nakatingin sa akin si Alwin. Sumakabilang Pepe na, ma'am, Anya sa seryosong tono. Tama ang naisip ko. Hindi nga siya mahiyain. Natawa ako sa bulgar na salita na ginamit niya. Mukhang masaya siyang kasama. Pagkatapos makuha ang gusto niya sa akin, iniwan na ako. Malaman-laman ko na bumalik na pala siya sa ex niya, gigil. Nagigil niyang kwento. Parang iyong kilala ko, bulong ko. Hindi ko namalayan na naibulalas ko pala ang nasa isip ko lang. Naku, ma'am. Madami ang ganyan na lalaki. Iyong ipaparamdam sa'yo na mahalaga ka. Na ikaw lang ang lahat sa kanya pero yon pala may tinitikman pang iba, Anya. Tawang-tawa ako sa sinabi niya.